Hello, mapagpalang araw. Ano po? Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po tayong kasama. Siya po si magsalita ka. Rosemary Lacus. Yan. In short, ang short name niya po o palayaw is Ada po. Ada. Nandito po kami sa barangay 102. 102 ba ito? 103 to? Opo. 103, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Ano po? Kaya po ako narito. Happy Lord's Day po sa inyo. Araw ng Panginoon ngayon is Sunday. Pag Sunday po, Lord's Day po yon. Kung mapapasin ninyo, halos karamihan po ng mga establishmento, pag linggo, sarado. Kasi holiday. Kasi nga po, Lord's Day. Yun ang pagkakataon po ng tao po. Kung gusto po nilang maglingkod sa Diyos, yun ang opportunity para makasimba sila. Yung iba naman, family time. Tama, family time. Pero yung mga mall po, yan ang hindi nagsasara ng linggo. Kasi dyan po ngayon pumupunta yung mga tao. Kaya yung mall, pag araw ng linggo, dahil holiday, sila po ay hindi holiday. Sila ay tuloy-tuloy sa negosyo. Ngayon, Lord's Day ngayon, tayo mag-aaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus narito sa Biblia. Ang ginagamit po nating Biblia, Gideon International. Libre po ito, walang bayad. Pero bago tayo papalaot sa pag-aaral ng Biblia, tayo muna po yung mananalangin. Siyempre, maganda po yung nagsisimula ka sa buhay o ano man ang ginagawa mo, nagsisimula ka sa isang panalangin. Kasi po ang panalangin, iba po yan. Kapag lumalapit ka sa Diyos, ang Diyos naman, sabi niya, tumutugon siya sa panalangin. Amen? Amen. Salamat, Panginoong Diyos. Samahan mo kami sa aming pag-aaral ni Sister Hada. Tulungan kami na buksan ang puso't kaisipan upang sa ganon naming lubos maunawahan ang iyong turo at aral. At liban po sa iyong turo at aral, ito po yung pagkain ng aming kaluluwa. Sapagkat sabi ng Panginoong Yesus sa 1:63 ay ganito po. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at nagbibigay buhay. Ibig sabihin po, pag nakikinig ka ng Biblia, ay kumakain ka ng pagkain pang-espiritual. Hindi lang po yung nakikinig, kundi pati yung nagbabasa o yung nagsishare ng salita ng Diyos. Ganyan po, ano? Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Ang ating pong tatalakayin yung panahon na, alam niyo po sa panahon natin ngayon, abang tumatagal ang panahon, ang tao po lalo po siyang nalalayo sa Diyos. Bakit ko po sinabing nalalayo ang Diyos sa tao? O ang tao lumalayo sa Diyos? Ang rason po, dahil po sa kahirapan ng buhay, sa akin pong nasasaksiyan, sa aking paglalakad, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao, nakikita ko po yung poverty line. Especially po sa Pilipinas, ang sabi nga ng statistic, 75% mahirap, 25% mayaman. Sabihin mo na yung 75% at ihin mo yan, medyo mayaman-yaman, medyo mahirap-hirap. How much more yung kalahati? Kaya kung minsan sabi nila, mahirap ka pa sa daga. Grabe na po kahirapan nyo pag sinabing mahirap ka pa sa daga. Halos talagang lupay-pay ka na sa kahirapan. Yung iba po, nakikita ko, yung kumakain na nagkakalkal ng basura sa mga sikat na mga food chain. Nagkakalkal sila ng basura, madaling araw po.
Kasi yung mga food chain na yan, almost 10 o'clock ng gabi, doon po sila magsasara. So yung basura nila, doon po nila lalabas. Kaya yung mga tao nakahabang na po doon. Anong gagawin? Ang tawag po ron pagpag. Yung pwedeng paginabangan, aayusin. Recycle. Ang tawag doon pagpag. Pwede na pong laman tiyan. Ngayon, yung kahirapan ng yan po kung minsan ang nagiging rason. Bakit ang tao po nalalayo sa Diyos? Kasi ang dahilan, at saka na lang yan. Pag ang topic po, pagdating ang topic ay Diyos, anong sabi ng tao? At saka na lang yan. Ibig sabihin po, mas inuuna po nila yung gutom kesa sa Diyos. Hindi lang nila naiintindihan kung minsan, mas mahinam ang may Diyos. Unahin mo ang Diyos. Ang sabi po rito sa Mateo, ang sabi ng Panginoong Yesus, chapter 6, tignan po natin ano, ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, chapter 6, verse 30, simulan na po natin dito sa 31. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, inumin o daramtin. 32. Sapagkat ang bagay nito ang kinauumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Kapag pala ang isang tao po, yun nga, mahirap. Mahirap. Wala siyang hinahanap kundi yung puro sa sarili niya. Ang sinasabi po ng kasulatan ay wala pang pananalig sa Diyos. Medyo mabigat. Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng ito. Yun naman po pala alam ng Panginoong Diyos. Ayon sa Panginoong Jesucristo, ang lahat ng pangangailangan ng tao. Ang problema lang, imbis na unahin po nila ang Diyos, kaya doon po nagkakaroon ng problema. 33. Ngunit pag sumakita ninyong ng higit sa lahat, yung higit sa lahat, yung material na bagay, pagarihan kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. 34. Kaya't huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapagkat sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. So maliwanag pong sabi ng Panginoong Yesus, unahin lang natin ng Diyos. Ito po sikreto. Paano mo uunahin ng Diyos? Pagbangon mo sa umaga, bago ka gumawa kung ano man yung gagawin mo, magpasalamat ka sa Diyos. Halimbawa po, namumulat ka ng mata, nagising ka na talaga. Sa higaan pa lang, sabihin mo sa Diyos, salamat po Panginoon Diyos sa masarap na tulog na binigay mo sa amin, sa magdamag namin pagtulog. Kailangan yun munang lumabas sa iyong bibig, ang pasalamat sa Diyos. Sabi ko nga po, nasa higaan ka pala, pasalamatan mo na ang Diyos. Pag matulog ka naman sa gabi, bago ka matulog, pasalamatan mo na naman ang Diyos habang nasa higaan kayo. Adik! Sa ganung bagay po, anong sabi? Unahin. Sinong uunahin mo? Natural lang Diyos. Bakit po? Kasi ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Basahin ko po, Mateo 6:9. Ano po nakalagay dito? Ganito po nakalagay. Ganito kayo manalangin, sabi ni Jesus.
Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. 10. Ikaw nawa ang magari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. 11. Bigyan mo kami ng aming pagkain. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Oh. Diyan pumapasok yung salitang ang sabi ni Jesus sa Mateo 4:4, ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay o pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kung tayo pong mga tao nabubuhay tayo sa pagkain na araw-araw, ang sabi ni Jesus, dapat mabuhay din tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Anong salita ng Diyos? Magpasalamat. Tingnan niyo po, unang Thessalonica, chapter 5. Basahin ko po. Ito po yung sikretong maunlad na buhay. Gusto niyo bang bless ang inyong buhay? Gawin niyo po yung tinuturo ng Biblia. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16. Magalak kayong lagi. 17. Maging matyaga sa panalangin. 18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yahon ang ibig ng Diyos. Oh. Anong sabi niya? Pasalamat sa Diyos. Sapagkat yun ang ibig niya. Yung pala kagustuhan ng Diyos na tayo magpasalamat. Yan po ang kabiguan ng tao. Kapag hindi niya magawa yan, sigurado bigo ang tao. Pero pag gagawin mo yan, ang blessing ay bababa mula sa Diyos. Ganito pa ang nating mababasa. Ano po, babasahin natin. Sabi ni Apostol Pablo, dito po sa isang talata, sabi niya ito, chapter 4 ng Pilipos, verse 19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangailangan o kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 20, purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Lahat ng tao nangangailangan. Sino bang hindi nangangailangan? Yung mayaman nga, milyonaryo, bilyonaryo, nangangailangan pa yan. Gahano pa yung taong mahirap pa sa daga ang hindi mangangailangan. Yung nga po mga trilyonaryo, kung ano nang tawag nyo, sa pinakamayaman, nangangailangan pa. Gahano po yung taong mahirap. Pero pag gagawin mo itong nakalagay sa Biblia, na lagi mong pinasasalamatan ng Diyos, anong sabi? At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Walang katapusan ng blessing ng Diyos. Hindi po kayang ubusin ng tao yan. Oh. Ibibigay niya ang lahat. Lahat. Hindi niya po sinabing medya-medya lang. At saka na yung medya. Hindi. Lahat sabi niya. Ibibigay ng Diyos. Kaya tayong mga tao, gusto niyo pong maging blessed ang buhay ninyo? Ayan. Yung masikreto. Always, pasalamatan ng Diyos. Sabi ko nga po, pinakamagandang pasalamatan mo ang Diyos, yung pagkamulat ng mata mo sa umaga, pasalamatan mo na siya. Yung hindi ka pa nagbubog, talagang pananampalataya. Opo, totoo yan. Ako po, ginagawa ko yan. Kaya ko sinasabi sa inyo. Kung minsan po sa banig pa lang, paggising ko, sabi ko, salamat Panginoong Diyos. Yun ang aking unang bukang bibig, ang Diyos. Kasi sabi ni Jesus, unahin mo ang Diyos.
Kasi lahat ng kailangan mo, alam ng Diyos yan. Hindi ka pa nga umihiling eh. O balikan natin yung Mateo sa chapter 6. Puntayin natin na yung sa 8. Babasahin ko po ano. Ano ba nakalagay? Ito. Huwag ninyo silang tularan sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo ingin sa Kanya. Hindi ka pa nananalangin na, Diyos ko, bigyan mo ako ng ganito. Diyos ko, bigyan mo naman akong ganyan. Wala ka pang sinasabi, pumoporma ka pa lang. Anong sabi ni Jesus? Alam na ng Diyos yan. Ang gusto lang ng Diyos, kailangan pinasasalamatan mo muna siya. Yung iba po kasi pag nananalangin sila, antimano humingi sila sa Diyos eh. Hindi po ganon. O, lumalabas eh, yung gusto nyo lang ang gusto nyo. Paano naman yung gusto ng Diyos? Ang pasalamat. Kaya nabibigo ang tao. Kaya po nagiging bigo ang isang tao. Eh pag nabigo siya, anong sasabihin niya? Bakit kami pinabayaan ng Diyos? Kasalanan tuloy ng Diyos. Noong araw po, may nagtanong sa akin. Stroke po siya. Ako po, stroke din ako eh. Pero biyaya ng Diyos, hindi ako mukhang stroke. Sabi nga nila, stroke ka ba? Aba, oo, gusto nyo pakita yung mga dokumento ko. May nagtanong, ano ba sikreto mo? Sabi ko, panalangin. Ay, nagalit. Nagalit. Kasi sinabi niya sa akin, nananalangin naman ako ah. Inunan pa niya yung galit niya. Pagkatapos, binura ko sa Facebook. Ay, hindi na kami friend. Inang friend ako. Isipin mo, nagtanong, sinagot ko, nagalit. Ang katwiran niya, bakit? Ano tingin mo sa akin? Hindi ako nananalangin? Eh, siyempre ang tanong niya, kung ano sikreto ko, panalangin. Eh, totoo yun eh. Wala akong ginawa kundi pasalamatan ng Diyos. Oh, gusto ko lang sana maintindihan niya. Imbis na intindihin niya po, ayun, inang friend ako. Bago ako inang friend, nag-post siya parang galit. Pagka inang friend ako, tuloy hindi ako makapag-comment sa kanya. Wala na po akong magagawa. No? Oh, yun ang sikreto. Kaya ako po, pag nasa ospital ako, magpapacheck up ako, nangangaral ako sa loob ng ospital. Abang naghahantay kami ng pare-parehong doktor, pinapangaralan ko sila. Pinapakita ko sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Na, ako po yung halimbawa, sabi ko, nakatayo ako sa harap nila, o, tignan nyo nga ako. Sa tingin ba ninyo, meron ako sakit? Naglalakad po ako, nakikita na naglalakad ako. Para akong commercial model, sige, basta parang gano'n, modelo. Naglalakad ako, tatanungin ko sila, anong nakikita niya? May sakit o walang sakit? Nasa loob kami ng ospital habang naghahantay kami ng doktor. Anong sabi nila? Wala ka sakit eh. Oh. Yan po yung sikreto. Kapag mapanalanginin ka, kahit na meron kang dinaramdam, magmukha kang walang dinaramdam. Oh. Pero sabi ko, hindi po, meron ako sakit ako. Kaya nga nandito ko sa ospital kasi magpapacheck up din ako. Gaya ninyo. Kanya lang, naghihintay tayong pare-pareho ng doktor. Biyaya po. Alam niyo po, yan, sinasabi ko sa inyo yan. Gawin lang ninyo yung sa umaga, pag umulat ng mata, pasalamat.
Huwag ka nang humingi, magpasalamat ka lang. Sabi na nga ni Jesus, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Ba't ka pa hihiling? Huwag ka nang humiling, pero pasalamatan mo siya. Kapag pinasasalamatan mo, panguli. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito pong katawan nating ito, ano mang itsura ng katawan natin, lumba-lumba, sexy, o ano man, pabayan nyo na po. Ito, sabi ni Pablo, unang Korintos 6:19. Ito po nakalagay. Babasahin ko. Last paragraph. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo. Ito katawan natin, yung katawan ni Sister Rada. Hindi natin pala paghahari. Kanino yan? Kundi sa Diyos. Sa Diyos po pala. Ang katawan natin, paghahari ng Diyos. Verse 20. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan na paghahari ng Diyos upang maparangalan ng Diyos. Paano mo pararangalan ng Diyos? Pasalamatan mo siya. Paggising mo sa umaga, kaibigan, magpasalamat ka na. Bago ka matulog sa gabi, pasalamatan mo naman siya. Alam mo, kapag nakikipagdaldalan ka, kahit ay isang oras ka, okay ka. Pero bakit hindi mo mapasalamatan ng Diyos? Subukan mo, simulan mong magpasalamat. 5 minuto lang muna. Practice. 5 minuto. Di ba pwede pasalamatan ng Diyos? Parang ganito, matutulog kayo. Panginoon Diyos, matutulog na po kami. Maraming salamat po. Iningatan mo ang buhay namin sa mag-apong nakalipas. Salamat po, nilayo kami sa kapahamakan. At matutulog na kami. Bigyan mo kami payapat na imbing na tulog sa pagtulog namin ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala pang 1 minuto, tapos na. Pero pag magipagdaldalan ka, kaibigan, 1 oras na, hindi pa tapos. Hindi ba? Kailangan po, sumunod po tayo sa alituntunin ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin tungkol po sa pasalamat. Salamat, meron pong sulat upang amin pong maging gabay sa aming buhay araw-araw. Para maging blessed po kami, pasalamatan ka namin. Salamat po sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, hanggang dito na lamang ang aming munting video ni Sister Rada. Like, share na share. Kayong mga nasishare, share nyo po sa iba. At mag-subscribe po kayo. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe kayo. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si... Ada po. Ayan. Di po ba maganda siya? Di po. Wala pong ginawang pangit ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos, lahat guwapo at maganda. Tandaan niyo po yan. Kapag sinabi niyong pangit ka, para mo na rin sinabing pangit ang gumawa sa Kanya. Tandaan niyo po yan. Lalabas, pangit pala ang Diyos. No? Wala pong pangit. Lahat po, guwapo at maganda. Huwag na po kayong kukontra. Totoo yan. Genesis chapter 1 verse 31. Kung meron kayong Biblia doon, basahin niyo po. Kasi wala pong Old Testament ito. New Testament lang, manipis. Sige po, hanggang dito na lamang. Nawadat na kayo ng video ito. Nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Bye-bye. Kaway. Sister Rada. Yan, para kandidato po siya.